Nang magkagayoy, nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay, at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin, at nakakita ng isang balon sa parang. At narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa. At muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dako niyaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, "Mga kapatid ko, taga saan kayo?" At kanilang sinabi, "Taga Haran kami." At sinabi niya sa kanila, "Nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor?" At kanilang sinabi, "Nakikilala namin siya." At sinabi niya sa kanila, "Siya ba'y mabuti?" At kanilang sinabi, "Siya'y mabuti." At narito, si Raquel na kanyang anak ay dumarating, na dala ang mga tupa. At sinabi niya, "Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin ninyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsabin." At kanilang sinabi, "Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan, at igugulong ang bato mula sa labi ng balon, gayon nga aming pinaiinom ang mga tupa." Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Raquel, na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagka ni Jacob si Raquel, at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob, na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama, at anak siya ni Rebeka. At siya'y tumakbo, at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya, na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap, at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman." At dumuon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo." At may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel, at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso." At sinabi ni Laban, "Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw, dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw
upang ako'y sumiping sa kanya. At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon, at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari, nang kinagabihan, na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak, at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah, ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Silpa. At nangyari, na sa kinaumagahan, narito't si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya?" At sinabi ni Laban, "Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang sanglinggo nito. At ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel, at kanya namang inibig si Raquel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapopuotan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Raquel ay baog. At naglihi si Leah, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, "Sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa." At naglihi uli, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, "Sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapopuotan, ay ibinigay rin naman sa akin ito," at pinanganlan niyang Simeon. At naglihi uli, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, "Ngayoy masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki," kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling naglihi, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, "Ngayoy aking pupurihin ang Panginoon," kaya't pinanganlang Huda, at hindi na nanganak.